Ang magandang Baguio City na tinaguriang City of Pines na paborito nating puntahan o pasyalan ay dinisenyo ng mga Amerikano matagal na panahon na ang nakararaan. Kaya hindi kayo magtataka kung bakit mayroong mga banyagang pangalan sa lugar na ito, tulad ng Burnham Park at Camp John Hay. Pagkatapos isurrender ng mga Espanyol ang Pilipinas sa mga Amerikano, gumawa sila ng mga estasyon sa bundok dahil gustong-gusto nila ang napakagandang klima kung saan nagsisitayuan ang mga pine trees. Subalit, bago pa man dumating ang mga banyaga, ang lugar na ito ay una ng malayang tinitirahan ng mga iba't ibang uri ng tribo sa Cordillera. Kung nagplaplano kayong mamasyal sa Baguio City para sa panandalian o weekend getaways, narito ang ilang listahan ng mga naggagandahang tourist spot sa Baguio City. Kung mayroon ako nakaligtaan mga sanggay, huwag kayong mag-alinlangang paki-comment sa baba. Salamat mga sanggay, at ito ay in no particular order. Session Road. Ang pinaka-famous na kalsada sa Baguio ay ang Session Road. Ang pangalang ito ay binase sa unang pangalawang Philippine Commission dahil ito ang mabilis na access papunta sa Old Baden-Powell Hall. Ito ay hinati sa dalawang area, ang Lower Session Road at ang Upper Session Road. Ito ay 24 oras open at walang entrance fee. Lions Head. Kung kayo ay nagbabaybay sa Kinon Road papuntang Baguio, mapapansin o madadaanan nyo rito ang popular na Lions Head na itinayo ng Lions Club members ng Baguio. Pinapaniwalaan na ang limestone na humuhulma tulad ng isang ulo ng leon ay hinanda ng mga grupo ng inhinyero at unang inukit ni Reynaldo Lopez na Uyak, isang Ifugao artist at wood carver. Ito ay dumaan na sa napakaraming renovation. Burnham Park. Ang Burnham Park ay matatagpuan sa sentro ng downtown ng Baguio. Maganda ito para sa mga naglalakad-lakad at nagmumuni-muni dahil sa napakagandang pathway nito. Medyo crowded ang lugar na ito lalo na pag weekend at napaka-child friendly. Mayroong bike rentals, boat riding at hindi mawawala dito ang Zumba everywhere. Ukay-ukay. Kilala ang Baguio sa kanilang mga ukay-ukay o wagwagan na nagbibinta ng mga murang mga damit at jackets at iba pa na matatagpuan sa corner ng F. Calderon along Session Road. Baguio Night Market. Halos 1,081 stalls ang bukas rito mula 9 p.m. hanggang 2 a.m. along Harrison Street, at kilala ito sa mga turista na nagtitinda ng mga luma at mga bagong apparels, mga dekorasyon, pagkain at iba pa. Ito ay tinatag para sa mga taong walang stalls o pangkabuhayan. Baguio Cathedral. Ito ay nakatayo sa Mount Mary Hill o mas kilala bilang Kampo. Ito ay itinayo bilang pagmamahal sa poong Our Lady of Atonement. Nakasurvive ito sa pambubumba noong 1945 na naging evacuation center at nagligtas ng maraming buhay. Baguio Museums. Ito ay matatagpuan sa Baguio Tourism Complex, Governor Park Road, Baguio City. At bukas ito mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. Ito ay inspired by the traditional Ifugao home. Itinayo ito noong 1975. Makikita dito ang mga tribal artifacts, dioramas at mga evacuational dipping na magpapaalaala sa inyo sa ating mga sinaunang tao sa Cordillera region. La Pearl House. Ang bahay na ito ay pinapaniwalaang haunted house, kaya naman lagi itong nakikita sa mga horror TV shows. Ito ay itinayo noong 1930s ni Roberto Laperal. Gawa ito sa Nara at Yakal.
Ito ay ginawang bahay bakasyonan ng pamilya Laperal hanggang ito ay inokupahan ng mga Hapon noong World War II at ginawang barracks. Ayon sa kasabihan, maraming pinatay at ginahasa rito, kung saan pinaniniwalaang nagmumulto sa lugar. Noong 2007, ito ay binili ni Lusyutan at ginawang tourist spot sa Baguio. Camp John Hay. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga naglalakihang pine trees na naging Forest Watershed Reservation. Ito ay in-establish ng mga Amerikano bilang military reservation na pagmamay-ari ni Ibaloy Leader Mateo Carreño. Noong World War II, ang gate nito ay binumba ng mga Hapon at ginawang headquarters ni General Tomoyuki Yamashita noong Japanese occupation. At dito na rin sumuko si General Yamashita. Pagkatapos ng gera, ito ay ginawang airbase ng mga Amerikano hanggang sa ito ay sinauli sa Pilipinas. Ngayon, ang Camp John Hay ay isa na sa pinakamagandang tourist spots sa Baguio City. Bill House. Ang makasaysayang bahay na ito ay inspired mula sa American colonial architecture. Ito ay pinangalanan sa ilalim ni General Franklin Bill. Ang makalumang bahay na ito ay ang tirahan ng dating commanding general ng Pilipinas. Ang Bill House ay napapaligiran ng mga garden, mga puno ng pine trees na gawa ng mga indigenous Ifugao. Treetop Adventure. Kung naghahanap kayo ng adventure sa Baguio, tara na at subukan natin ang inyong adrenaline. Itinayo ito noong 2010 para sa mga taong mahilig maghanap ng adventure para sa adrenaline junkies tulad ng Superman Ride, Canopy Ride, Tree Drop Adventure at Trekking and Skywalk. Botanical Garden. Isa sa mga classic attraction sa Baguio ay ang Botanical Garden na kilala din bilang Centennial Park. Sa entrance pa lang ay sasalubungin na kayo ng bronze sculpture na nagpapakilala ng mga Cordillera indigenous people. Wright Park and the Mansion. Ang Wright Park ay kilala sa kanilang horseback riding. Dito ay makakahanap kayo ng mga mababait at iba't ibang kulay ng mga kabayo na pinapangalagaan ng Pony Boys Horse Owners. Sa katabi lang nito ay matatagpuan ang The Mansion, ang lugar bakasyonan ng Pangulo ng Pilipinas, pero hindi pinapayagang pumasok sa loob ang mga turista. Subalit, pwede ka namang mag-picture-picture dito. Mines View Park. Pagkatapos sa Wright Park at sa The Mansion, ang kalapit na pasyalan dito ay ang Mines View. Meron itong observation deck kung saan ang mga turista ay matatanaw ang Itugon Mining. Meron din ditong mga souvenir shop at silver stores at syempre ang popular na St. Bernard Dogs at mga makukulay na kabayo. Pwede rin kayo umupa ng mga traditional Cordillera outfit. Good Shepherd. Pagkatapos ng gala nyo sa Mines View ay pwede kayong dumiretso sa Good Shepherd. Ito ay kilala sa kanilang masasarap na pagkain, lalong-lalo na ang kanilang best-selling na Obi Jam na siyang best souvenirs o pasalubong na galing sa Baguio. Bell Church. Kung kayo ay papunta sa La Trinidad Benguet o sa Santa Busa Colorful House, madadaanan nyo ang Bell Church. Ito ay isang old temple na itinayo noong 1960 ng mga Chinese immigrants mula sa Guangzhou o Canton, China. Dito ay makakahanap kayo ng peace of mind at maninibago kayo sa lugar na parang nasa Hong Kong o mainland China na kayo. Santo Busa Colorful Houses. Ito ay binubuo ng 3 sityo, ang Stonehill, Sitio Botiw-Tiw at ang Sitio Sadyap sa baryo ng Balili, La Trinidad. Naging popular ito dahil sa colorful ng mga bahay na siyang pinaniniwala nilang lugar ng original na bundok ng sunflower at limestone rock formation. Siya ding pinapaniwalaan na sa pamamagitan nito ay aangat ang kanilang kabuhayan. Strawberry Farm. Ang Baguio ay isa sa kilalang lugar sa Pilipinas dahil sa kanilang strawberries na hinaharbis galing sa Benguet.
Ang pagpitas ng strawberry ay isa sa pinakamagandang experience sa Baguio. Ito ay pagmamay-ari ng Benguet State University na pinaupahan ng lupa sa mga magsasaka para sa strawberry cultivation. Ang pinaka-best month para sa strawberry picking season is mula November hanggang March. Lourdes Grotto. Isa sa popular na tourist spot sa Baguio ay ang Lourdes Grotto. Ito ay itinayo noong 1907 ng mga Espanyol. Pinapaniwala ang replika ng Miraculous Lourdes Grotto ng France. Kailangan mo lang umakyat ng 252 steps para marating ang grotto. Doon ay pwede kang magdasal at magtirik ng kandila. Diplomat Hotel. Isa din sa kilalang tourist spot sa Baguio ay ang Diplomat Hotel o Dominican Hill Retreat House na siya din kilalang haunted building dahil sa malagim na nakaraan nito. Dito ay matatanaw nyo ang napakagandang panoramic view ng Baguio City. Cafe in the Sky. Gusto nyo bang matanaw ang napakagandang panoramic view ng buong Baguio City? Abay, puntahan nyo ang Cafe in the Sky na matatagpuan sa poblasyon Cabuyao, Tuba, Benguet. Ito ang pinaka-highest peak sa buong Baguio. Nakilala dahil sa bird's eye view nito at napakagandang sunrise nito at napakalamig na klima. Northern Blossom. Kung mayroon pa kayong extra energy at oras, pwede kayong mag-side trip sa Northern Blossom Park mula sa Baguio. Ito ay matatagpuan sa Barangay Sayangan sa Atok, Benguet. Ito ay nagtataglay ng mga naggagandahang mga bulaklak na siyang masasabi mong ang sarap mabuhay sa mundo. At yan po ang ilan sa mga tourist spots sa Baguio City o mas kilalang Pines Capital of the Philippines. Salamat sa panonood mga sanggay. Ito ang Lorger TV, ang nagsasabing maikli lang ang buhay kaya gawin nating makabuluhan ito. Hanggang sa muli mga sangkay. Salamat. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Niggas say they run my